Pilipinas, una sa ating mga balita. Posibleng i-cite for contempt si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kung hindi pa rin ito sisipot sa pagdinig ng Senado bukas. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, gasgas na ang palusot ng alkalde na may iniinda umano itong problema sa kanyang kalusugan, lalo't sunod-sunod ng mga ebidensyang lumalabas laban rito. Narito ang balita ni Raymond Dadpaas. Mapipilitan ng Senado na i-cite for contempt si suspended Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac kapag hindi siya sumipot sa hearing bukas hinggil sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators of POGO sa kanyang bayan. Itong binigyang katiyakan ni Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng pahayag ng abogado ng alkalde na may problema sa kalusugan si Mayor Alice kahit hindi na ito makadadalaw sa hearing ng Senado. Kasunod nito ay warrant of arrest para ang ilalabas para siya ay arestuhin ng sinumang law enforcement agency. Ayon kay Gatchalian, normal nang ginagamit na dahilan ng mga iniimbestigahan sa Senado na kapag naipit sa mga issue ay bigla na lang nagkakasakit at ang iba naman ay nagpapakonfine sa mga kilalang ospital na isilbi na ang subpina sa kanya ng Senado sa magitan ng kanyang mga abogado. Giit ng senador, maraming dapat ipaliwanag si Mayor Guo kasunod ng pagkatuklas ng mga dokumento na hindi ito isang Pinay kundi siya isang Chinese national. Pati ang kanyang mga kapatid at magulang ay hindi na rin matuntun ng mga otoridad kaya't hindi na isilbi ang subpina kina Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo, Ximen Leal Guo at mga magulang na sina Jean Zong Guo at Wen Yi Lind. Hindi tinanggap ito ng mga abogado ni Mayor Guo dahil hindi nila kliyente ang mga ito maliban sa alkalde. Para naman kay Senador Risa Hontiveros, hindi lang si Mayor Guo ang na-stress kundi nauna na ang mga biktima ng human trafficking. Pati ang kanyang mga constituents sa Bamban ay na-stress din nang nalaman na ang kanilang mayor ay isang Chinese national. Aminado si Hontiveros na isang seryosong karamdaman ng mental health, ngunit kung ito ay gagamitin para makaiwas sa pananagutan ay hindi katanggap-tanggap dahil walang ibang naghukay ng kanyang sariling libingan kundi si Mayor Alice mismo dahil sa ginawa nitong pagsisinungaling. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino. Muling nagsama-sama ang ilan sa mga malalaking bituin sa industriya para sa ikapitong edisyon ng Eddie Awards. Sa taong ito, sina Piolo Pascual, Julia Montes at Charlie Dizon ang nakasungkit ng pagkilala para sa kanilang ipinamalas na husay sa pag-arte. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Tabla bilang Best Actress sina Julia Montes at Charlie Dizon sa nagdaang 7 Entertainment Editor's Choice Awards o the Eddies. Sa acceptance speech ng 5 breakups and a romance stars, sinabi nitong magsisilbing inspirasyon ang nakamit na parangal para lalong pagbutihin ang kanyang trabaho bilang aktres. Dito na katambal ni Julia ang aktor na si Alden Richards. Hindi naman nakadalo si Charlie Dizon na nanalo naman para sa kanyang pagganap sa pelikulang Third World Romance kung saan kapartner ito ang mister na si Carlo Aquino. Samantala, muli na namang nakasungkit ng Best Actor Award si Piolo Pascual para sa kanyang phenomenal performance sa horror drama na Malyari na itinanghal na Best Cinematography, Best Production Design, Best Musical Score at Best Sound. Habang binigyan din ng pagkilala ang 5 movie icons ng Philippine cinema na sina Nova Bilia, Leo Martinez, Lito Lapid, Gina Alhar at Eva Darren. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Mga plano para sa ekonomiya ng bansa inilatag ng economic team ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa MBC TV correspondents, bilang ng mga sugatan sa pagsabog sa Zamboanga City, umakyat pa sa 30. Sa HBY, parusa sa mga nagmamaneho ng sasakyang nagbubuga ng itim na usok. Alamin. Sa MBC TV Sports, Justin Brownlee kinilala bilang All-Star 5 sa FIBA OQT sa Latvia. At sa Showbiz Spotted, Justin Bieber kinuhang pre-wedding performer ng anak ng isang Indian billionaire. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ang mga kotse na nagbubuga ng itim o mapaminsalang usok ay senyales na dapat na itong ipasuri para maipaayos. Gayunpaman, ang ilan sa atin na patuloy lang sa paggamit at pagmamaneho ng mga ito hanggat hindi pa ito tumitirik.
Ngunit ayon sa batas, ipinagbabawal ito. Ano nga ba ang parusa sa mga nagmamaneho ng sasakyang nagbubuga ng itim na usok? Alamin sa report ni Rose Babiera. Ang pagmamaneho at pag-aari ng sasakyan ay isang responsibilidad dahil bukod sa mga panuntunan sa daan na dapat sundin, may mga pamantayan ng mga sasakyan na dapat panatilihin upang masiguro na ang iyong sasakyan ay ligtas na maibabiyahe. Mas kilala ito sa tawag na maintenance. Kapag hindi sinusuri ang sasakyan at patuloy na ginagamit, maaari itong maging abala sa iba at banta sa kaligtasan ng marami. Isa sa mga pangunahing nirereklamo dito ay ang mga sasakyang nagbubuga ng itim at mapaminsalang usok. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, nakakaambag ito sa air pollution at mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act No. 8749 o ang Act Providing for a Comprehensive Air Pollution Control Policy and for other purposes. Nakasaad sa batas na ito ang regulasyon para sa lahat ng uri ng sasakyan at makina nito, kung saan hindi mabibigyan ng rehistro ang isang sasakyan kung hindi ito pumasa sa emission standards at hindi nakapagsumite ng Certificate of Conformity mula sa Department of Environment and Natural Resources. Ang sinumang mahuli na nagpapatakbo ng sasakyan na nagbubuga ng mapaminsalang usok ay maaaring pagmultahin ng 2,000 pesos para sa first offense, 4,000 pesos naman para sa second offense, at multa na nagkakahalagang 6,000 pesos at suspensyon ng ORCR ang ipapataw sa pangatlo at mga susunod pang offense. Sa mundo ng basketball, bigo mang makapasok ang Gilas Pilipinas sa Paris Olympics. The hard work was paid off pa rin para sa naturalized player nitong si Justin Brownlee matapos kilalanin bilang All-Star 5 sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Millie Borja. Bagamat bigong makapasok sa 2024 Paris Olympics, tila nagbunga pa rin ang lakas at pusong ipinakita ng Gilas matapos kilalanin ng naturalized player nito na si Justin Brownlee bilang All-Star 5 sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia. Nakapagtala si Brownlee ng average of 23 points, 8.3 rebounds, and 6.3 assists sa kanilang naging tatlong laro sa qualifiers. Kasama ng resident import ng Barangay Ginebra ang MVP na si Bruno Caboclo ng Brazil, Richard Lomas ng Latvia, Jeremiah Hill ng Cameroon, at isa pang Brazilian na si Leo Mendil. Magugunitang nakapagtala ng kasaysayan ng Gilas matapos talunin ng Latvia sa unang laro nito sa qualifiers. Marka ng unang panalo ng Pilipinas sa isang European team after 64 years. At bagamat natalo sa sunod na laro sa Georgia by just 2 points, nakapasok naman ang national sa semifinals kung saan sila tinalo ng Brazil at tuluyang tinapos ang kampanya ng Gilas para sa Olympics. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Lumipad naman patungong India ang Canadian superstar na si Justin Bieber para sa isang pre-wedding celebration. Ang ikakasal anak ng tinaguriang Asia's Richest Man. Magkano naman kaya ang ibinayad ng Indian couple para sa private performance na ito ng singer? Alamin sa showbiz report na ito. Para sa isang private performance, kinuha ng pinakamayamang pamilya sa India ang Canadian superstar na si Justin Bieber. Yan ang ilan sa mga in-upload na video ng award-winning singer sa kanyang naging pagtatanghal sa pre-wedding ceremony ng engaged couple na si Anant Ambani at Radhika Merchant. Ang groom-to-be ay ang bunsong anak ni Mukesh Ambani, India's biggest business tycoon at chairman ng Reliance Industries, habang ang fiancé naman ito ay anak ng isang pharmaceutical magnate. Ayon sa ulat, ang Indian couple ay nakatakdang ikasal sa July 12, habang ang grand reception na may gaganapin sa July 14. Hindi ito ang unang pagkakataon na kumuha ng bigating singer ang mga Ambani. Kamakailan lang ang pop superstar namang si Rihanna ang kanilang napili para rin sa isang pre-wedding party. Samantala, batay sa ilang reports, $10 million o tumataginting na 585 million pesos ang binayad kay Justin para sa naturang private performance. Kung matatandaan, last May, inanunsyo ni JB ang pagbubuntis ng kanyang misis na si Hailey sa kanilang unang anak.
Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. ZRH 85th Anniversary Countdown. At yan po ang mga balita ang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Pero bago lamang po tayo magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na uukit sa kasaysayan, ang tinig ng asul, pula at dilaw? Ayan nga, dahil malapit na ang engranding pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Naku, 6 na araw Malapit na lang. malapit Ayan, Maparadyo Man o TV, sama-sama tayo sa 85. Sa isang adhikain, Sa isang tungkulin, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa DZRH, ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.